Pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin nyo ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Oh, maliwanag, di ba? Na ano nga naman anong buting nagagawa natin? Kung puro kaibigan natin ang ating ang minamahal. Di ba? Di ba mas mabuti talaga ibigin natin ang kaaway? Pero yun nga, paano natin gagawin yun bilang tao? Napakahirap, no? So, it will take talaga na nandun ka sa Panginoon, nasa Kanya ka, bago mo magawa ito eh. Lalo yung Oo. Lalo yung yung mga digmaan, di ba? Abay, mahirap yun yan, digmaan eh. Oh, pero yun nga. Hindi magamit yung Biblia ron. May ko na, huwag natin kamuhian yung tao na kaaway natin, nagkakasala. Ang dapat daw natin kamuhian yung kasalanan na ginagawa niya. Di ba? Dapat. Kasi marami naman tayo mayroong tayong natatagong kabutihan. Bawat tao, di ba? Kahit gaano kasama, alam natin na mayroong natatagong kabutihan. Kaya lang, siyempre, itong mundo nga ito, ito hindi naman sino bang namumuno rito, sinong prinsipe nito, di ba? Kaya andyan lagi ang kasamaan, no? Ang lagi siya. Nahanda tayong sakmalin. Kaya kung hindi matibay ang ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, ay lagi tayong lagi tayong may kaaway eh. Di ba? Oo. Siyempre, nawawala ka sa hulog eh. Yung paglabas mo nga lang ng pag mo sakali, di ba? Yung tutukal na sa sasakyan, no? May inis ka na, no? Pero totoo yun, no? Nararamdaman ko rin minsan yan, no? Na nagigilty ako pag nagagawa ko yung mga ganun eh. There was a time nga, no, mayroong parking lang sa opisina, no. Medyo yung gwardiya doon sa kabila kasi yung opisina namin, mayroong katabing ospital yan. Medyo sinita ko ng gwardiya, nagalit ako. Siyempre. Wala naman nakapark eh. Wala nakapark, no. Pero ayaw niya paparkan yung kaprasong park na doon sa may gilid ng kantin doon. Baka doon siya kumikita. Hindi. Ang napag-isip ko, natama eh. Inutos na naman sa kanya eh. Yun ang utos sa kanya eh. Kahit wala nakapark doon, kahit isang sasakyan, makikipark ka, sandali ka lang, hindi natin pwedeng bigyan ng katwiran na dahil inutos sa kanya ng amo, siya naman ang mapapagalitan ko. So, baka naman baka racket naman niya. Hindi. Nakikita ko talaga. Nautos talaga. Suki siya, di ba? Hindi, utos talaga sa kanya. At kinausap ko yung may-ari ospital eh. Talaga? Oo. Ang tanong sa akin kung ako naman kaya ang pumark dun sa inyong parkingan, pumayag naman kaya yung boss mo. Yun ang Kasi punong-puno sa akin yung aming parking eh. So, bisan, at malayo masyado kung no? Kabila ka na. Oo. So, yung dalahin ko yun, no, nung afterwards, parang nasa likod ng bato ko na parang mali yung ginawa ko. Kasi pag ikaw nandun ka na, nalalapit ka o talaga nandun ka na sa Panginoon, yung mga konting pagkakamali talagang nakakabagabag, no? Konting pagkakamali, hindi konting pagsisinungaling hangga't maaari, hindi mo magawa eh. Di ba? Kaya pare, huwag mo pipiliting magsinungaling. Mahihirapan tayo dyan. Di ba? Medyo malaking yung guilty feeling na mahirap eh. Di ba? Pero may kasabihang may pagsisinungaling na nakatutulong. Yung white lies, sabi mo. May pagsinungaling na nakasasama. Dalawang bagay din yun. Partner, sinasabi mo white lies. Wala naman sinabing color coding ang pagsisinungaling, pare. Wala nasabi rito, may kulay itong pagsisinungaling. White lies, merong black lies, walang gano'n, no? Pag lies, kasinungalingan yan, huwag kang maniwala doon, partner. Yun ay rason lang ng mga tao na gustong palusutin yung kanilang mga lies.
Hindi Diba? Mayroong totoong nangyayari yun. Pagka nagsinungaling ka, nakatulong ka sa tao. O nakatulong ka sa ginawa mong pagsisinungaling. Oo. Diba, halimbawa, yung hinahabol na saksak, papatayin yung tao. Oo. Pumasok sa loob ng bahay mo. Yung papatay, nagtatanong, o, dito ba tumakbo yung ano, sige na to, punta na, papatay ka na. Bawal yan, yun ang bawal. Hindi, nagagalit eh. Siyempre, Sige, toot! version niya. Oo. Di siyempre, ito namang may bahay. Oo. Saka gusto mailigtas yung buhay ng kapwa niya. Nagsinungaling siya ngayon doon sa humahanap. Oo. O, hindi nakatulong siya rin sa buhay ng tao, di ba? Yun o. Eh, Maaaring yun ano. ang ano, yun Pero ang hindi ibig ako, sabihin. pero hindi ako para magsabi na, ano yun, mahirap eh, di ba? Hindi tayo pwede magsabi na mali yun o tama, no? Oh, Kasi pero, hindi natin ano eh. ano yan eh, common sense. Pero eh. ang ano, ang Di ba? Common sense yun. Ang Panginoon naman ay napakatalino. Oh. Siguro hindi naman niya siguro i-take against you Yun yung nga. mga bagay na yun, di ba? So, Kaya yun yung kasabihang may pagsisinungaling na nakakatulong. tama, pero walang kulay. Ah, Walang coding, color coding. yan, siyempre, ano yun eh, kumbaga sa ano eh, Oo. pagkakataon lang na dapat mong itago yung buhay ng tao. Di ba? Yun, tsaka yun niya, no? Karugtong niya, no? Yung paghatol sa kapwa, no? Doon sa Mateo 7, huwag din yung hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na hinahatol din Diyos sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Di ba? Oo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Di ba? So, minsan, napakadalas natin yan. Madali tayo humatol. May nakita tayo, narinig lang, no? Base sa atin narinig, hahatol na tayo. Mahirap iwasan eh. Pero, basta nakasanayan natin na sa isip lagi natin, huwag tayong humatol. Lalo sa mga nangyari sa araw-araw sa atin, like nangyari kay CJ Carona, di ba? Lahat yan, may kanya-kanyang hatol eh. Pero, tayo ba ay may karapatang humatol? Siya lang eh. Siya lang, no? Tama yun, ano? Oo. Kaya, pag-ingatan natin. Dahil sa paghatol nga sa ating kapwa, ay hinahatulan din tayo ng Panginoon. So, yan ay kapatid ng ating ibigin ng kaaway, no? At huwag tayong basta humatol sa ating kapwa. Paano kaya yung ano, sa Osgado ka to? Oo. Yung sinasabing nakukulong ng walang kasalanan, di ba dumaan sa Osgado to? O dinesisyon ng korte, ng West, nakulong yung tao na walang kasalanan. Ano kaya yun? Yung bahagi ba ito nung sinasabing huwag kang humusga? Kasi mayroon dito, huwag kang sasaksi sa ano eh. Lalo na kasi, huwag kang di ba mayroon dito na kautusan na huwag kang sasaksi ng mali doon sa kapwa mo. Kautusan yun eh. So kung nakulong man yun, ang may kasalanan yung mga sumaksi. Kasi yung ano eh, kaya nga nakapiring yung ano eh, ating batas eh. Ay, ibig sabihin si Judge, yung West eh, Kasi yun, wala siyang kasalanan. kasi yung sa kanyang trabaho, ayon doon sa kanyang narinig lang, no? Hindi yung kasi may piring eh, hindi niya nakita eh. Mga saksi. Oo, doon sa narinig niya lahat ng ebidensya, Mga witness. Doon siya nagbase ng ng kanyang judgment. Pero kung yan ay binayaran siya at inimbluwensya, iba 'yon. Pero kung siya nagbase doon sa lahat ng ebidensya at yun ang kanyang judgment, malinis ang konsensya niya siguro. Partner, di ba? Hindi siya... Yung mga humatol doon ng mali, yung nagsinungaling, no? Yun yung mga yung mga abogado na alam na yung mali, tapos yung pinagtatanggol pa. Kasi kaya nga maraming abogado na hindi ayoko rin humatol, no? Pero sabi maraming abogado na hindi makakarating doon dahil yung tama, minamali, di ba? At yung mali, tinatama. Yung abogado di pakulong. Excuse me po sa mga abogado. Kasi narinig ko lang po yun. Napag-uusapan lang. Hindi naman namin kayo direktang tinutubok. Excuse me. Yun lang po. At yun po ang ating pagkain pangkaluluwa ngayong araw na to. At sana po ay tumimo sa ating isipan at ating puso ang ating mga salita ng Panginoon na kinain niya yung araw na to. Okay. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord.